Welcome sa aming programa na Bebe Sweet Story. Mapapakinggan nyo na po ang part 2. Biyernes, wala pa rin sa universidad si Lynette. Tulad ng sabi niya sa nobyo, sa susunod na linggo pa siya makakapasok. So sa Lunes pa yon, bibisitahin ulit niyang kasintahan ng gabing iyon at ito ang plano ni Aldo. Medyo malungkot si Aldo kahit kasama niya ang tropa. Na-miss niya na ng gusto si Lynette na lagi niyang kasama sa araw-araw. Ano bang sakit ni Lynette, tol? Ang tanong ng isang tropa. Si Presi ang sumagot. Naku, masakit ang katawan, flu yata. Pagsisinungaling niya sabay tingin at kindat kay Aldo. Bibisita nga ulit ako sa kanila mamayang gabi, ang sabi ni Aldo sa kanyang tropa. Ikamusta mo kami ha? Bili naman ang isa. Sa di kalayuan, napadaan si Reggie. Natanaw niya ang grupo ni Aldo. Nang makita niyang tumingin ang grupo sa kanya, kumaway siya sa mga ito na may ngiti sa labi. Nagulat ang buong tropa nang kumaway din si Aldo kay Reggie bilang ganting bati rito. Uy tol, okay na kayo ni Reggie? Magkaibigan na kayo? Usisa ng tropa. Hindi kami magkaibigan pero hindi rin kami magkaaway. Tugon naman ni Aldo. Tumangutango lang ang mga katropa bagamat may pagtataka. Nagsipasukan na sa kanya-kanyang klase ang magtutropa. Nakatungo si Aldo habang papunta sa cafeteria dahil may 1 oras pa bago ang kanyang klase. Nakita niya doon ang mga babaeng teachers na nagkakape ng mga oras na iyon. Si Annalyn ang unang nakapansin kay Aldo. Hey Aldo, halika, join ka sa amin, coffee tayo. Bagamat natubili, nagpaunlak ang binata. Umupo siya sa may tabi ng batang psychology instructor. Dahil binigyan mo ko ng coke dati, ako na yung magbabayad ng coffee mo. Malambing na sabi ni Annalyn kay Aldo. Hey Annalyn, makasan mapunta yung pakukok na yan at pa-coffee-coffee nyo ha? May GF na yan. Kantsaw ng isa pang batang guro. Tawana ng mga teachers. Medyo namula pareho sina Aldo at Annalyn. Dahil na-develop na ang kumpiyansa sa sarili, nakipagsabayan si Aldo sa biruan at pag-uusap ng mga guro. Panay ang tingin ni Annalyn kay Aldo. Halatang may paghanga ang dalaga sa binata. Mabilis na lumipas ang oras. 1 oras na pala ang pakikipag-usap niya sa mga teachers. Tumayo siya at nagpaalam para tumungo na sa kanyang klase. Habang naglalakad, nakatanggap siya ng text kay Presi. Hey Aldo, nag-text na ba sa'yo si Lynette? Kaka-text nga lang sa akin na dumalaw doon sa kanya si Reggie at nakikipagbalikan. Medyo nabigla pa rin si Aldo kahit alam niya na iyon ang nais ni Reggie. Hindi siya nag-text, hindi niya ako sinabihan na dumalaw sa kanya si Reggie. Sagot na text ni Aldo. Ah, ganun ba? So ingat ka na lang ha? Text back naman ni Presi. Lalong naging lulugo-lugo si Aldo. Naisipan niya na tawagan ng kasintahan. Masaya ang boses nito at okay na raw ang pakiramdam. Subalit walang anumang binanggit si Lynette tungkol sa pagdalaw ni Reggie. Hindi niya rin sinabi na balak niya ring dalawin mamayang gabi ang nobya. Hindi na nga pumasok sa klase si Aldo. Nagpasya siya na agahan na ang pagpunta sa kanyang nobya. Nagulat si Lynette nang dumating siya mag-aalas 5 ng hapon. Bakit hindi mo sinabing darating ka? Tanong ni Lynette na halatang medyo naiinis. Napansin ni Aldo na nakabihis si Lynette at mukhang may pupuntahan. Saan ang lakad? Masuyong tanong ni Aldo. Hindi agad nakasagot ang dalaga. May narinig silang pumarada sa tapat ng bahay. Pareho silang sumilip sa labas. Toyota Altis, si Reggie. Biglang tumingin si Aldo sa kasintahan. Wala na itong nagawa kundi aminin na may dinner date sila ni Reggie upang pag-usapan ang nais ni Reggie na pakikipagbalikan. Nanggigilid ang luha ni Aldo. Hindi alam ang sasabihin. Aldo, aaminin ko, may feelings pa rin ako kay Reggie. Nangako siya na magbabago.
Hati ang puso ko sa pagitan ninyo. Mangyak-ngyak, naturan ni Lynette. Hindi nila napansin na nakapasok na ng bahay si Reggie at matamang nakikinig sa kanilang usapan. Mukhang takot ito nang makita si Aldo. Nagulat pa ang magnobyo nang mapansin na nila si Reggie na nakatayo sa may pintuan. Agad-agad na nagpaalam si Aldo at lumabas ng bahay. Naglakad ng palayo, hindi alam kung saan dadako. Napagkasunduan naman ni Lynette at Reggie na hindi na lumabas at doon na lamang sa bahay mag-usap. Nasa coffee shop si Aldo. Kape ang iniinom at hindi alak. Gusto niyang malinaw ang utak niya para makapag-isip ng maayos. 7:00 na ng gabi nang tumawag sa kanya si Lynette. Sinabi ng dalaga sa kanya ang desisyon nito na makikipagbalikan kay Reggie. Parang binagsakan ng hollow blocks ang kanyang dibdib sa kanyang narinig. Sa halip na ipaglaban ang kanyang pag-ibig, bumalik ang Aldong torpe, tupi pagdating sa babae. Halos si Lynette lamang ang nagsasalita habang ang binata ay nakikinig lamang. Walang maisip na gawin. Tinawagan ni Aldo si Presi at sinabi dito ang nangyari. Aldo, wag kang aalis dyan. Pupuntahan ka namin ng tropa. Ang utos ni Presi. Wala pang 30 minutes. Halos magkapanabayan na nagdatingan ng mga kaibigan ni Aldo. Lahat ay humahangos. Hindi nakapagsalita si Aldo kaya naman si Presi na lamang ang nagpaliwanag. Galit ang buong tropa. Tara, gulpihin natin yung kupal na Reggie na yun. Wika naman ng pinakamaliit sa tropa. Tol, kahit duwag ako, handa ako makipag-rumble para sa'yo. Salamat mga tol pero desisyon naman niya ni Lynette. Hindi ko siya pwedeng pigilan. Ang tanging nasabi ni Aldo. Tahimik ang lahat. Ramdam ang dalamhati ng kaibigan. Inom tayo? Yaya ni Presi. Napagkasunduan nila na doon sa bahay ng tropa na BF ni Presi gawin ng inuman. Kailangang malibang makalimot si Aldo kahit man lang panandalian. Parang nagluluksa sa inuman ng barkada. Panimula ng pinakamabiro sa grupo. Aldo, kahit type ko si Miss Reyes, yung bagong psychology instructor, ipapaubaya ko na lamang sa'yo tol. Akala mo naman may chance kang mapasagot yun. Kantsaw naman ang isa sa nagsalita. Tawanan ng grupo. Pati si Aldo ay napapangiti na rin. Nagsimulang maging maingay at masaya ang inuman. Kahit hindi ganong umiinom si Aldo, inihatid pa rin siya ni Presi at ng BF na to. Pareho nilang niyakap si Aldo pagkahatid dito. Magulo pa rin ang isip. Tinawagan niya si Lynette. Umiiyak si Lynette at panayang sorry. Subalit buo pa rin ang desisyon na makipagbalikan kay Reggie. Lynette, may isa lamang akong hiling. Panimula ni Aldo. Ano yun Aldo? Tugon naman ng dalaga. Gusto ko magkita tayo bukas. Okay Aldo, sunduin mo ko bukas. Ang agarang sagot ni Lynette. Hindi man nakatulog si Aldo sa magdamag. Handa siya. May lakas siya sa maghapon na kanilang gagawin. Walang imika nang sunduin ni Aldo si Lynette. 10:00 ng umaga. Dumiretso sila sa lodge kung saan nabinyagan ni Aldo ang magandang si Lynette. Nag-shower nang hindi sabay ang dalawa. Nauna si Aldo at sumunod naman si Lynette. Nang lumabas ng banyo si Lynette, agad na hinila siya ni Aldo at inihiga sa kama. Pinagmasdan muna nito ang kabuuan ni Lynette. Talaga namang makikita sa mata ni Aldo ang kanyang kasabikan. Marahang nilapitan ang labi ni Lynette at agad yung sinunggaban. Naging marahas ang kanilang halikan. Hindi na nga nila pinigilan ang kanilang nararamdaman at tila uhaw at gigil sa bawat isa. Nawala na nga sa sarili si Lynette dahil sa kanyang tinatamasa. Hindi niya nainisip si Reggie. Wala siyang pakailam na mga oras na iyon at ang gusto niya lamang ay marating nila ang rurok ng sabay. Hindi nga nagtagal ay nagsimulang yumugyog ang kama na muntik pang ang masira.
Bagsak pareho at pawisan ng matapos. Lumapit sa dalaga si Aldo at ito ay nalalayan. Dinala niya ito sa banyo upang ito'y makapaglinis ng katawan. Napaluha ang dalaga at tuluyang, "Sorry Aldo, sorry. Hindi ko pinlano at sinadya na saktan ng damdamin mo." Ang tumatangis na winika ni Lynette. "Naniniwala ako sa iyo, Lynette. Makakaasa ka. Walang ibang makakaalam ng ginawa natin sa araw na ito. Pakiusap ko rin sa iyo. Huwag mo nang ikwento sa kaibigan mong si Presi ang mga pinagagagawa ko sa iyo, ha. Makakaasa ka, Aldo. Salamat, Aldo. Mabuti kang tao." Masuyong hinalikan ni Aldo ang dating nobya. Hayok na halik, ngunit may pagmamahal. 5:00 ng hapon nang sila'y lumabas sa lodge. Inihatid ni Aldo si Lynette sa bahay na to. "Lynette, magbatian tayo sa campus, ha. Pero hindi na tayo mag-uusap. Hindi ka na rin pwede sa lakad ng tropa. Respeto na rin sa BF mo." Tagubili ni Aldo. "Naiintindihan ko naman, Aldo." Naghiwalay sila na nagkakaunawaan na yun ang huli nilang pagsasama. Pagkaalis ni Aldo, pumasok sa kanyang silid si Lynette. Hindi na nagbihis, nahiga at agad na nakatulog dahil sa pagod. Pakiramdam niya, talaga namang nagustuhan niya ang naganap kanina lamang. Kung anong kinatamlay-tamlay ni Aldo ng nagdaang araw, may sigla ang kanyang mga paa habang naglalakad. Alam niya na siya'y naging panakipbutas lamang. Subalit sa kanyang isip at damdamin, napawi ang lahat ng sakit. Sa isip niya, panakipbutas nga ako. Pero kung ubod ng gagandang butas naman, tulad ng kay Lynette ang aking tatakpan, lamang pa sa sulit, kaya walang magkakamali na gawin akong panakipbutas. Talaga namang gagawin ko lahat. Biglang tumunog ang sipi ni Aldo. Isang text galing kay Miss Annalyn Reyes. Napangiti naman ng binata. Simula nang inilaglag ng dating kasintahan, naging medyo matamlay na ang buhay ni Aldo. Nabawasan ng kinang, bagamat nagiinit siya tuwing maalala niya ang kanilang ginagawa. Hindi maiwasang manghinayang at malungkot sa kanilang paghihiwalayan. Ang kanyang tropa lang ang nagbibigay sa kanya ng paminsan-minsang saya. Patuloy ang alalay sa kanya ng barkada. Isa pang nagpapanatili ng konting yabang sa binata, ang makahulugang pagpapapansin na tinatanggap niya mula kay Miss Annalyn Reyes, ang bago at batang psychology instructor. Parang ang gaan ng pakiramdam niya sa batang guro. "Aldo, ngiti ka naman. Sabay ka sa amin na mag-lunch. Kamusta yung araw mo? Libre mo naman ako ng coffee later, oh." Ang kadalas sa mga bati ni Miss Reyes kay Aldo. Panay nga ang kantsaw ng kanya mga tropa. Maraming nakakapansin ng mga kapwa estudyante sa interaction sa pagitan ng guro at ni Aldo. Ang di alam ni Aldo ay sinasadyang gawin na ni Miss Annalyn. Marami kasing nagpapahaging na estudyante at kahit mga gurong lalaki sa kanya. Kahit sa loob ng klase pagkaminsan ay nakakarinig siya ng may mga kabastusan na pag-uusap tungkol sa kanya tulad na lamang ng, "Pre, tignan mo, napaka-sexy ni ma'am." Ayaw niyang mabastos, kaya gusto ni Miss Reyes na gawin na parang bodyguard si Aldo. Ayaw pa nitong mag-BF ng totoo pero she felt na maginoo si Aldo who won't take advantage, pero yun ang akala niya. Kaya panay ang lambing sa binata. Maganda si Miss Reyes, 23 years old. Mas mukha pa siyang parang estudyante compared with other students. Maputi, maamo, pero sopistikada ang muka. Matangkad, 5'5" ang taas. Toned ang katawan dahil mahilig ito sa sports, lalo na sa swimming at volleyball. Katunayan, volleyball player siya sa UP Diliman pero at hindi na nga lang siya nag-tryout sa varsity. At matalino, napansin ding lahat ito ni Aldo. Sa isip niya, parang si Lynette, maliban sa pagkahilig ni Miss Reyes sa sports, samantalang si Lynette ay sa teatro. Subalit dahilan sa nakaraang masakit na experience sa pag-ibig, ayaw ni Aldo
na palalimin ang namamagitan sa kanila ng guro. Isang hapon, nagkaroon ng komosyon sa cafeteria. Isang guro daw ang binastos. Napasugod si Aldo kasama ng kanyang barkada. Nakita nila si Reggie na hinihila yung isang lalaki palayo sa isang guro ng mga lalaking estudyante. Mga tol, anong nangyari? Usisa ni Aldo. Itong kupal na dayong to. Sabay turo sa lalaking hinihila ni Reggie. Binastos si Miss Reyes. Anong ginawa ng gagong yan? Tanong ni Aldo. Tinapik sa likuran si Mami nang dumaan sa tapat nila. Sagot ng pinagtanungan. Nanlisik sa galit si Aldo at takmang susugurin ng lalaki nang humarang sa kanya si Lynette, ang dati niyang kasintahan. Aldo, please. Tumitig si Aldo sa dating nobya at saka ito nagtanong. Kilala mo ba yung gagong yan? Pinsan ko pare. Boses ni Reggie. Dumadalaw lang sa school natin pare pero from Manila siya. Hindi taga rito pero ang lakas ng loob gumawa ng katarantaduhan. Ang pagalit na wika ni Aldo. May dumating na security guard subalit sinabihan niya ang guard na siya na ang bahala sa sitwasyon. Napansin ni Aldo na nakaupo sa may di kalayuan si Miss Reyes kasama pa ang isang babaeng guro. Lumapit siya sa mga ito. Okay ka ba ma'am? Sa halip na sumagot, agad tumayo at yumakap ang batang guro kay Aldo at umiyak na parang nagsusumbong. Hinagod ni Aldo ang likuran ng guro. Kahit sa napakaseryosong sitwasyon ay nakaramdam ng init si Aldo. Sure siya na naramdaman niya iyon sa batang guro. Kumawala naman siya sa pagkakayakap rito. Ma'am, sandali lang at ayusin ko ito. At pinaupong muli ang batang guro. Muling hinarap ni Aldo ang dayo. Agad pumagitna si Reggie. Pare, sorry sa nangyari. Pwede ba balato mo na lang sa akin to? Pakiusap ni Reggie. Nasa tabi ni Reggie si Lynette na parang nakikiusap din ng mga mata. Parang medyo nahimasmasan siya sa pagkakatingin sa kanya ng dating nobya. Gago, halika dito. Ang utos ni Aldo sa bastos na lalaki. Mababait kaming mga Batanggenyo, pero wag mo kaming gaguhin sa poder pa mismo namin at lalong wag kang mambabastos ng kahit sinong babae dito. Teacher pa ang pinatos mo. Ang litanya ni Aldo sa lalaki. Lumuhod ka sa harap ni mama at humingi ka ng tawad. Ang utos ni Aldo na agad na sinunod ng lalaki. Pagkaluhod ng lalaki, isang napakalakas na sampal ang dumapo sa may pisngi at sa panga niya. Bulakta siya. Napakinabangan ng pagiging volleyball player ni Miss Reyes. Para siyang nag-deliver ng spike kill. Pagkasampal sa lalaki, tumayo ang guro at muling yumakap kay Aldo. Nagkahulihan ang mga mata ni Aldo at Lynette sa pagkakataong iyon. Reggie, isama mo na sa labas ang pinsan mo. Baka abutan pa yan ng gulpi dito. Ang payo ni Aldo na agad-agad namang sinunod ni Reggie. Lumingon pa si Lynette kay Aldo at Miss Reyes na magkaakap pa rin habang siya'y lumalayong kasama si Reggie at ang pinsan na to. Malakas na palakpakan ang binigay ng mga estudyanteng nakapalibot kina Aldo at Miss Reyes. Sayang, dapat ginulpi ni Aldo yon. Ang dapat nilagyan ng gripo sa taglira ng hayop na yun. Napangiti na lamang si Aldo sa mga sinabi ng kapwa mga estudyante. Aldo, join ka sa amin ni Annalyn. Mag-soft drinks ka with us. Yaya ng guro na kasama ni Miss Reyes. Yes po ma'am. Ang nakangiting sagot ni Aldo. Naupo sila at ang mga tropa naman ni Aldo ay nagsiupuan sa kabilang lamesa. Miss Reyes, I'm sure po na wala nang mambabastos sa inyo. Paninigurado ni Aldo. With you by my side, I'm sure no one will dare to do anything, Aldo. May lambing na wika ng guro. Aldo, may outing kami sa Balayan Bay sa may Twin Rocks ng mga co-teachers ko this coming Sunday. Gusto mong sumama? Tanong ni Miss Reyes. Napatingin si Aldo sa kanyang tropa na lahat ay nakatingin sa kanya
na parang nagsusumamong isama rin sila. Napangisi si Aldo. Salamat ma'am sa invitation. Pwede po ba nating isama itong barkada ko? Oo naman, para masaya. Lahat kami mga female teachers kasi sabat ng co-teachers ni Miss Reyes. May isa po kaming tropa na female. GF po ng tropa namin. Pwede po ba siyang sumama? Pahabol ni Aldo. Si Presi ang kanyang tinutukoy. Oo, sama mo rin siya. Si Miss Reyes na ang sumagot. Palakpakan ng buong tropa. Dumating ang linggo. Nag-chip in ng tropa para makabili sila ng San Mig Light in Can at ng isang buong lechon na dadaanan sa mismong balayan sa town proper. Excited ang buong grupo. Punong-puno ang 2 Toyota Super Grandia na kanilang inarkila. Katabi ni Aldo si Miss Reyes. Naka-tight fitting shorts ito, napakaikli at parang yung pang volleyball shorts na mga babae. Hindi maiwasan ni Aldo ang pagtingin-tingin dito. Alam naman ni Miss Reyes ito na napapangiti na lamang. Naka-board shorts na si Aldo tulad ng kanyang tropa. Paminsan-minsan ay napapadiin ang kiskisan ng kanilang mga balat. Kaya naman halos mag-init si Aldo. Mabuti na lamang at makapal ang kanyang suot na pangibaba. Hindi inilalayo ni Miss Reyes ang kanyang hita sa pagkakadikit sa hita ni Aldo. Feel na feel niya ang init ng balat ng binata. May kapilyahan. Mas didiin niya pa ang pagkakalapit dito. Halos sumabog naman sa init na nararamdaman si Aldo. Pagdating sa Twin Rock sa Balayan Bay, malapit sa Vistamar Resort, agad-agad nagsipalit ng pang-swimming ang mga guro kasama si Presi. Unang lumabas si Presi. Nga ang buong tropa kasi noon lamang nila nakita si Presi na nakabikini. Light green na may grayish stripes ang bikini ni Presi. May tinatago palang kaseksihan tong tropa ko. Naisip-isip ni Aldo. Erase. Hindi ito talo. Bawi niya sa kanyang isipan. Nilapitan ni Presi ang BF niya at parang pinapagalitan dahil sa suot. Lumapit sa Aldo at sinabihan ng tropa. Hayaan mo na siya, tol. Maiki naman siya makipagsabayan sa mga teachers natin. Kumalma ang BF na tropa ni Aldo. Samantalang si Presi ay ngumiti sa kanya at kinindatan siya na parang sinasabing, "Ito yung ayaw mo? Maligas ka ngayon." Napailing at napangisi naman si Aldo. Biglang nagsigawan at nagpalakpakan ng ibang katropa. Nang isa-isang lumabas sa mga guro. Naka one-piece bathing suit ang ilan at naka two-piece bikini ang mas nakababatang mga guro. Wow! Ang sisexy at nakakasilaw ah. Palatak ng pinakamabiro sa barkada. Tawanan naman ang lahat. Hinanap ng tingin ni Aldo si Miss Reyes. Suot pa rin ito ang super tight volleyball shorts at naka-sports bra. Hindi na nakabikini. Nakahinga naman siya ng maluwag. Nice outfit, ma'am. Bati nito sa batang guro. Okay ba talaga kahit hindi ako nakabikini? Tanong naman ito kay Aldo. Lumapit si Aldo at bumulong. Ma'am, okay na okay po yan. Gusto ko, hindi makikita ng iba yan. May kakapalang sambit ni Aldo. Namula si Miss Reyes dahil sa kanyang narinig at medyo kinilig. Bakit, ma'am? Nagtatakang tanong ni Aldo. Wala. Para kasing may naramdaman akong gumapang sa aking legs. Pagmama ang maangan ng guro. Pero sa totoo lang ay nakaramdam rin siya ng init. Oy, ang sweet nyo naman dyan. Join naman kayo dito sa amin oh. Ang tukso ng isang guro na kaedad ni Miss Reyes. Tumatawang nakijoin ng dalawa. Enjoy na enjoy ang tropa at aliw na aliw naman ang mga guro sa mga patawa ng mga kumikero sa tropa. Hindi bastos na mga patawa dahil mga teachers ang kanilang kasama. Pero sa mga games, nakipagsabayan na mga teachers. Yung klase na makikita mo sa YouTube or FB post na medyo mahalay tulad ng pagpapaputok ng balloons na nasa likuran ng babae habang ang mga lalaki ay nasa likuran
at yon ay papaputukin. Kinakantsawan ng tropa si Miss Reyes kasi kay Aldo lamang ito nagpapaganon na kinatuwa naman ng binata. Tol, binakuran mo na yata si Miss Reyes ah. Inggit lang kayo. Sabay flex ng muscles na to. Tawanan naman ng mga teachers, lalo na si Miss Reyes. Nang matapos ang laro, ay nagpunta ang batang guro sa dagat para makapaglangoy. Nag-join naman sa tubig ang lahat at tuloy ang harutan. Sumakay ang mga babae sa balikat ng mga lalaki at nagpambuno. Pag nahulog ang babae, talo ang tandem. Siyempre, panalo sina Aldo at Miss Reyes. Pinakamatipuno at malakas si Aldo at athletic naman si Miss Reyes. Bago maghapon, humiwalay si Presi at ang BF nito at pumunta sa may likod ng batuhan. Magmimilagro ang dalawa. Alaskahin natin. Tudyo ng isang tropa. Pabayaan nyo nga sila. Saway naman ni Aldo. After ng 20 minutes, bumalik ang dalawa sa malakas na kantsaw ng kanilang tropa. Halatang may nangyari. Ngising-ngisi ang BF. Samantalang nakayuko naman si Presi. Grabe ka naman tol. Dapat inayos mo muna yung suot ng GF mo bago kayo bumalik. Sigaw ng isang tropa sabay tawanan. Aliw na aliw ang mga guro sa mga kalokohan ng mga estudyanteng lalaki. Mag-aalas 6 na ng gabi nang magpasyang bumalik sa Batangas City ang grupo. Mag-aalas 8 na nang sila'y makarating. Nag-offer na ihatid ni Aldo sa bahay nito si Miss Reyes na kinatuwa naman ng dalaga. Feeling niya, safe na safe siya pagkasama ang binatang si Aldo. Pagdating sa bahay, pumasok sila sa gate at sandaling tumayo doon. Nagkatitigan. Unang kumilos ang guro. Lumapit sa binata at hinalikan sa pisngi. Sabay yakap dito. Hindi na nakapagtimpi si Aldo at biglang siniil ng halik ang batang guro. Bagamat nabigla, hindi nanlaban ng guro, bagkus ito ay nagpaubaya. Maalab ang kanilang halikan. Marunong humalik ang guro dahil ito'y nagkaroon na ng boyfriend sa UP. Subalit ito ay wala pang experience. Si Aldo naman ay lumalagablab ang kanyang pagnanasa. Ang kanyang pagkasabik sa dating nobya ay nais niyang ibuhos sa guro na kahalikan ngayon. Kapwa sila humihingal nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Nagkatitigan ulit at nagtawanan. Sorry ma'am, nadala ko ng mainit kong damdamin. Paghingi ng dispensa ng binata. Huwag kang mag-sorry, nag-enjoy ka naman. Sagot naman ng guro. Ma'am, ano na tayo ngayon? Okay sa'yo kung MU muna tayo. Hindi pa kasi ako ready na mag-BF ulit. Nagsisimula pa lang kasi ako magturo. Although, hindi pinagbabawal ang relasyon between faculty and the student. The school administration frowns on it. Paliwanag ng guro. I understand ma'am. I'll be very discreet in public ma'am. Pag-a-assure ng binata sa guro. Style niya, tulad ng ginawa niya kay Lynette. Super gentleman in public, pero halimaw kung silang dalawa lamang. Muling naglapat ang mga labi ng dalawa. Malalim na halik. Aldo, okay na muna to. Humihingal na pakiusap ng guro. Sumunod naman si Aldo bagamat bitin na bitin ang pakiramdam. Ginawaran niya ng matamis na halik sa noo ang kaemyo na guro at nagpaalam. Magaan ang pakiramdam ni Aldo. Nakita na niya kaya ang babaeng iibig sa kanya ng tunay at hindi bilang panakipbutas lamang.